Hello mga dudes! Mamamanak kami ngayon! Let's go! Yes, hello, good morning mga dudes. Okay, labas muna kami ni Dudoy ngayong umaga at subukan namin makakahuli kung anong mga mahuhuli namin. Siya nga pala ngayong araw ay may kasama tayong taga ibang bayan. Yan, si Emily at saka si Lee, no? Labas kami ulit sa panibagong area. This time na pag-usapan namin ni Dudoy na pumunta sa medyo malayo. Ito ay biglaan lang. Okay, at tuloy-tuloy na kami, diretso na kami dun sa area kung saan kami mag-spear fishing ni Dudes. Kasama ng aking mga pamangkin at ang aking anak, no? So, alam niyo naman yung mga puti, mahilig sa mga bata yan, kaya pinilit niyang isama yung mga pamangkin ko. All the way kami papunta doon, ayan nga si Tonton, nagpahila-hila, pero wala rin siya nahuli kasi nga medyo tanghali na kami umalis. So, ito ay quick dive lang mga Dudes. So, ang anumang mahuli namin dito ay aming iihawin lang sa isla. So kumbaga sa plano namin ay maging catch and cook lang yung gagawin namin dito. Kung ano mahuli namin, iihawin namin. Kaya samahan nyo kami mga dudes. Amos taron! Ayun, unang sisid agad mga dudes. Nagpakita kagad sa atin ng bayang, kaya syempre, ayun, tirahin na agad sa pool siya. This time mga dudes, sinubukan kong hilahin siya pataas, pero nag-struggle talaga ako. Kaya kung napapansin nyo, ng pati kamay ko, tinutulong ko na maghila pataas, pero nahirapan ako. Kaya ang ginawa ko mga dudes, binitawan ko na lang at huminga na lang sa ibabaw para makakuha pa ng hangin, baka kasi pumulupot sa akin yung aking mununan. Kaya lagi natin tatandaan, always safe mga dudes. At yan ang ating unang isda sa araw na ito, batfish. Ayan, kung napapansin nyo mga dudes ay sumisigaw ko kay Dudes Dudoy. May tinuturo kasi ako sa kanya na isang black tip shark na parang gusto niyang atakihin yung nahuli kong isda. Kasi minsan kailangan din maging aware tayo sa surroundings natin, lalo na sa mga ganitong area. Yung isda na to mga dudes, kahit ganito ay napakasarap din itong lutuin, lalo na kung garlic butter fish ang iyong lulutuin. Sa mga previous video ko, naluto ko na ito. At sana natutunan nyo rin kung paano magluto nito. It's a good size na yung ating isda na ito. It's nasa 3 o 4 na kilo na ito. At syempre, baba ulit tayo. Yung mga black na yan ay tinatawag namin surgeon fish. Kaya pag tira ko, ayun, sa pulagad siya. Hindi ko napansin si Dudes Dudoy pala nasa tabi ko. At target niya rin ang aking target, pero naunahan ko siyang
magkalabit ng aming pana, kaya pasensya ka na Kuya Dudoy, naunahan ka ni Dudes. Itong isda na to Kuya Dudes, napakasarap ito sa ihaw. Talagang mapapawaw ka sa sarap nito kahit ganito lang ito kalaki. At ito mga Dudes, ang saya ng pagkakataon dahil akala ko na open ko ang aking GoPro. Nung nag-shot ako ay dalawa ang tinamaan ko, which is nakikita ko lang sa ibang kasama ko mga vlogger, pero na-experience ko mismo na tumira ng isa pero dalawa yung tinamaan. Yan ay ang dalagang bukid, kaya I was lucky that time, pero nalungkot din ako nang nalaman ko na hindi pala naka-open yung GoPro ko nung nag-take ako ng shot. Kaya nung napansin ko na hindi ako naka-open, habang binabata ko ng aking shooting line, inopen ko na para kahit papano ay makita nyo rin kung paano tinamaan. Ayan, ang isa lumusot hanggang monoline ko, shooting line. Ang isa naiwan at nandun lang halos tumago sa may bunganga niya. Pero it's a lucky for me dahil first time ko nakapana ng isang tera at dalawa yung nakuha. Kung napapansin nyo, yung isa nandun at yung isa ay nasa bungangan, tama. It's a big ano ko sa akin, no? Akala ko kasi hindi ako makakauli ng ganyan. And then dito na-amaze ako sa isang area na to na para siyang swimming pool. Na-amaze ako sa pagtingin sa mga parrot fish, no? Ang dami kasi talaga nila, pero siyempre tayo mga dudes dito ay hindi natin kinukuha yung parrot fish, no? Dahil isa rin to sa nagpoprotekta ng at nagpaparami ng ating beach at naglilinis ng ating mga coral reefs. So, ilag muna tayo dyan mga dudes. Dito naman mga dudes na kapansin tayo ng grupo ng mga barakuda o yung torsilyo na tinatawag. At syempre kailangan sa mga ganung pagkakataon ay tumitig ka lang sa isa at hindi mo kailangan tumingin sa marami para hindi ka malito, gaya ng ginawa ko. At ilang beses na ako naka-experience ng ganito mga pagkakataon. Minsan napakarami nila tapos hindi ka pa makatama, pero ang pinaka the best option dito para sa kapwa ko mga espero ay mag-focus lang sa isa para yung lahat ng attention mo ay sa kanya lang nakapokus at madali mo siyang mahuhuli. Dito talaga mga dudes, kapag inihila ko yung ganitong mga isda ay may napapansin akong aali-aligid ng mga black tip shark. Pero hindi naman sila as in aggressive na aatakin agad ang mga nahuli mong isda. Pero syempre kahit papano ay nakakatakot pa rin, lalo na kung ikaw lang mag-isa sa area na ito. At syempre para ma-secure natin ang ating nahuling isda, ilalagay natin sa ating tubugan, no, na naka-attach dito sa ating mooring buoy. Kasi mga dudes, kailangan natin makapag-rest agad at makapag-load ng ating spur gun sapagkat hindi sila halos tumalayo, nandyan pa rin sila sa ilalim. Sa mga ganito nakalalim mga dudes ay kailangan mo na mag-rest ng 2 to 3 minutes, no, para makabawi kagad yung energy na na-lost sa'yo. Huwag tayong mag-dive agad na hindi pa nakaka-recover yung ating lungs. At yun, nakita ko na naman yung group of barakuda mga dudes. Syempre pagdating sa ibaba, kailangan focus lang tayo sa ita para hindi tayo sumablay, kagaya ng ganito. Boom! O diba? Nakakalito man, pero ang importante sa lahat is mafokusan natin yung isa lang para hindi tayo masyadong natataranta. Ayan, unlock na naman ang isang barakuda o torsilyo kung tawagin dito sa amin sa bayan ng El Nido. Siyempre masecure natin ang isda na to, kailangan natin kagad na isecure at tamaan siya sa kanyang utak para hindi na masyadong lumalaw kasi nakakatakot yung kanyang ngipin.
At dito naman ako nalungkot mga dudes dahil nahagip ko ang aking morimboy. Napansin ko na wala na doon yung mga nahuli kong isda. Kaya pala kanina habang nagre-rest ako sa ibabaw biglang may humila sa aking shooting line. Hindi ko napansin at binaliwala ko lang. Yun pala, ito na yung dahilan. Bigla akong nalungkot at lahat ng huli kong isda ay natangay na pala ng black tip shark. Kaya napapansin nyo kayo dudes, wala nang laman ng aking wala nang laman ng aking mooring buoy. Kaya sabi ko, uuwi na lang ako pagkatapos nito kasi sayang yung mga nahuli kong isda. Hindi ko nabantayan. Siguro babalik na lang ako sa susunod na pagkakataon at kailangan may kabady ako pag nagdadive dito para kahit papano mapansin nila yung bawat galaw natin o yung mooring buoy natin kung sakali may atake na black tip shark. Yung area na to mga dudes ay napakaraming isda pero hindi rin mawawala ng tax collector o yung mga black tip shark natin. Kaya dapat talaga may kabady tayong nagdadive para kahit papano kung sakaling isa sa amin ang mag-hunt, magpailalim ay ang isa ay sa ibabaw para magbantay sa nahuling isda. Kaya kung napapansin nyo kayo dudes, yung lalagyan ko kanina ay stainless, ngayon ay tinali ko na lang sa aking lubid, no? At dahil dyan, nag-decide na rin akong umuwi at siyempre kahit papano ay na-disappoint din tayo sa nangyari, no? Pero wala tayong magagawa dahil ang area na to ay pag-aari ng mga species na nakatira sa ilalim ng dagat at tayo ay dayuhan lamang. So paraan din yun ng mga black tip shark para mabuhay. It's a survival nila yun. Kung wala tayong magagawa, kung nakatulong din tayo sa kanila sa paghanap ng kanilang pagkain. Pero malungkot lang dahil ang ating huli ay ayun, tinangay na nila. At dahil dyan mga dudes, nag-decide na ako na ayusin ko na lang ang aking pana. Ibalik ko na lang sa normal at tawagin yung aking mga kasama na nandun sa bangka. At yayain na silang pumunta ng isang isla para magluto dahil nakakaramdam na tayo ng pagod at gutom. So once again, ang pagdadive ko na to ay just for catch and food lang, catch and cook sana. Pero kahit papaano, kahit hiningihan tayo ng mga shark o black tip shark ng kanilang parte, ay nakauwi pa rin tayo ng isa. At yan na lang siguro ang ating lulutuin, baka sakaling may whole rich pudoy dun sa kanyang area. At ipagsasama na lang namin ang huli namin at kakain na kami sa isla. Ayan, syempre mga dudes, at nakarating na rin tayo sa isla na kung saan ay magluluto tayo ng ating magiging lunch dahil nakaramdam na tayo ng gutom. Okay, magandang hapon ulit mga dudes, no? So pumunta kami dito sa isang isla, maliit na isla dito sa island nito. We call that Mapdot Island, or in English word, Bury Island. Napakaganda ng island ito. Maliit lang to, siguro nasa 100 meters yung layo or 200 meters galing dito papunta doon kung iikutin mo. So maliit lang na isla ito. Ang ganun pa rin, kasama ko pa rin si Lee at saka si Emily and then si Dodds Dodoy. So this time medyo nagutom yung dalawa. Mag-ihaw muna kami. Yan. Si Dodds Dodoy prepare siya, mag-ihaw kami. Yan. So silang dalawa ay namumulot ng mga plastic kasi kung sino po mahilig mag-overnight dito sa isla na to, kung nais siya mag-hangout, it's okay lang po, pero wag naman po ninyong kalilimutan na dalhin yung mga basura nyo, wag na pong iiwan dito. Sayang kasi yung ganda ng isla kung tatapunan nyo na ng basura, diba? So be responsible naman po sa lahat ng mga kalat nyo para manatili po yung ganda ng ng area, no? Hindi siya kasali sa tourist spot pero dahil hindi nila alam, pero yung area na to is napakaganda for snorkeling site. Yan. Okay. Ubus na yung Sa kabila. Okay, ready. At ayun, nagsisimula ng mag-ihaw si Dodds Dodoy habang ako naman ay nagpe-prepare ng isdang barakuda para aking kilawin at ipatikim sa ating mga kaibigang mga taga-ibang bansa.
problema. Tapos mo. Barracuda meat. Sashimi. That's good. Give that to the sharks. Yeah. I teach at the Earth School. Yeah, yes. That's how I know I'm like. At ayun na okay na yung aking kinilaw na barakuda at siguro naman okay na rin yung inihaw ni Dudes Dodoy. Yun mga dudes, dito tayo sa isla. Maganda ang view. Kain kami ng isda. Excited na ako. Masarap siguro. Oh, kain muna kami mga dudes, no? Nagutom na kasi sa ating senyorita. Meron tayong inihaw. Dito banda sa taas ka kumuha, mas masarap diyan sa taas. Dito. Yan. Wow, nice one. Okay, kain muna tayo mga dudes. Tara. That's it. Yung island guard natin, tapos yung island boy. Mga new friend. Yeah. Kinilaw. Inihaw. Yeah po. And then rice na may kunting tutong. Please support my friend's YouTube channel, Dudes Sparrow TV. Yeah.